ang pinakaunang-una, bago ka pumasok sa relasyon o kahit na ano, dapat alam mo muna ang salita o ang ibig sabihin ng pagmamahal. Ano ba ang ibig sabihin sa'yo ng pagmamahal? Kasi kung ibig sabihin sa'yo ng pagmamahal, ay kung ano yung makukuha mo doon sa isang tao, doon pa lang mali na. Doon pa lang nagkakamali ka na. Ang pagmamahal, sacrifice. Ang pagmamahal ay pagbibigay. It's about serving, not taking. Okay? Kung doon pa lang nagkakamali ka na, hindi na nagmamatter lahat. Okay? Wala nang kabuluhan kung anong red flag, ano yung kung ano. Kung doon pa lang, kung ang motibo mo, unang-una sa lahat ay kumuha, tumanggap, at ikaw yung pagsilbihan, doon pa lang sablay ka na. Ito ang pinakamagandang gawin. Hanggat hindi mo kagaya magmahal ang Panginoong Jesucristo na sacrificial, okay? Na hindi naghihintay ng kapalit. Yung tipong hindi mo na iniisip yung sarili mo, ibibigay mo ng buo. Mag-self-love ka. Kung hindi mo kaya mag-sacrifice, kung hindi mo kayang mag-serve, okay? Kung gusto mo ay tumanggap, hinihintay mong tanggapin, ibigay mo na lang yun sa sarili mo. Huwag mo yung kunin sa ibang tao. At ito, yung pinakamagandang sabihin dito, hanggat nagsi-self-love ka, huwag ka papasok sa kahit anong relasyon. Kung hindi mo kayang magmahal ng buo, ibig sabihin hindi mo kayang magbigay, huwag ka papasok sa isang relasyon. Mahalin mo na lang yung sarili mo. Kung lagi kang nag-e-expect ng kapalit, okay, sa partner mo o sa mga ginagawa mo, hindi mo naiintindihan yung totoong pagmamahal. Hindi mo naiintindihan yung meaning ng pagmamahal. Ito yung isipin mo maigi. Ito yung imaginein mo. Kung lahat ng tao, lahat ng magkakarelasyon, sacrificial magmahal, kagaya ng sa mahal na Panginoong Jesucristo, nang hindi nagtitira sa sarili nila, pero sa isa't isa nila binubuhos yung pagmamahal. Pero hindi rin sila naghihintay ng kapalit. Isipin mo kung gaano magiging paraiso ang dating, yung modern dating natin ngayon. Pero kasi ngayon, ang modern dating, palagi natin hinahanap kung ano yung makukuha natin dun sa partner natin. Ano yung mas silbi niya. Okay? Yun yung lumasong sa isipan natin, yun dun tayo namamali. Hindi na yun pagmamahal. It's selfish love. Okay? Hindi siya selfless. Dapat ang pagmamahal is selfless. Hindi mo iisipin yung sarili mo. Ang mahal na Panginoong Jesucristo pinako sa krus, hindi niya naiisip yung sarili niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya, ang mahal na Panginoong Jesucristo yung hinahalin tulad ko sa perpektong pagmamahal. Okay? Hindi niya naiisip niya anong kalalagyan niya. Diba? He endured all that pain para sa atin. Ngayon, ganun din dapat ang pagmamahal natin. Okay? Hindi natin isipin kung ano pagod yung matatamasa natin sa araw-araw, kung anong sakripisyo yung bawat gagawin natin sa araw-araw dahil dun sa mahal natin. At kung ganun din siya sa'yo, perfectong pagmamahal yung meron sa isa't isa, magiging perfecto, magiging paraiso yung pagkasama niyo. Kaya kung hindi mo kayang ubusin yung sarili mo sa isang tao, ang gusto mo lang ubusin niya yung sarili niya sa'yo, huwag ka papasok sa isang relasyon. Kung yung motibo mo ay kumuha lang, hindi magbigay, kumbaga pansariling motibo, wag kang papasok sa isang relasyon. Kawawa lang yung tao na makakarelasyon mo. O kung parehas kayong taker, sino mag-give? Wag ka na lang may pagrelasyon. Pinapadumi mo lang yung dating. O yung dating world. I-self-love mo yan. Mahalin mo yung sarili mo. Kasi selfish ka pa eh. Hindi mo pa alam yung totoong pagmamahal. Okay? Love yourself. And then, if you're healed, okay ka na. Kung nasaktan ka man, kaya ka naging selfish. Kung selfish ka talaga, hintay mo munang matutunan na totoong magmahal, magbigay. Saka pumasok sa totoong relasyon. Sa ngayon, subukan mo munang ibigay sa sarili mo yung mga hinahanap mo dun sa tao. Para hindi ka na makaistorbo ng mga puso, di ba? Kung nasaktan ka, heal muna, heal. Heal sa presensya niya. Okay? Give yourself time to heal. Para pagka fully healed ka na sa presensya ng mahal na Panginoon, kaya mo na uli magbigay ng totoo at todong pagmamahal. At pray na ibigay niya na yung tao na namamahalin ka rin ng buo, ng sacrificial din. Okay? Don't settle for less na. Learn your lesson to sa nakaraan mo. Ang pinakapunto nito, wag kang papasok sa isang relasyon kung hindi ka pa nakakapagmahal ng buo.
Ang ibig sabihin ng buo, yung hindi na selfish love, selfless ka na, okay? Purong-purong pagsiserve, okay? Wala nang motibo para mag-take. Ibig sabihin, talagang talon una ulo, okay? Sugal talaga. Pagmamahal ng buo. Kung parehas kayong magiging ganito ng partner mo, hindi mo na kailangan alagaan yung sarili mo kasi siya nang bahala mag-alaga sa'yo. At ganun din vice versa, hindi niya na kailangan alagaan yung sarili niya. Ikaw na yung bahala magpuno ng pagmamahal niya, pag-aaruga. So, it will be magical. Okay? Ito pa isa, kung hino-hold back mo yung pagmamahal mo sa kanya. Like, iniisip ko baka pag sinabi ko sa kanyang mahal na mahal ko siya, hindi siya kaya mawala, baka gamitin niya sa akin yun. Diba? Baka abusuhin niya. Ayun kasi lumalason sa atin eh. Totoo to. Totoo to sa ibang sitwasyon. Pero pag nasa tamang tao ka na at talagang tatalon ka na una ulo, susugal ka na dun sa tao na yun, alam mong siya rin, handa na sumugal sa'yo, maling-mali ito, sablay na sablay ito. Kasi nag-hold back kayo, hindi kayo nagmamahal ng buo, ibig sabihin. Parang tinuturing nyo yung isa't isa na kalaban. Okay? Iniisipan mo siya ng masama, baka ganitin niya sa akin pagka naging masyado akong mabait sa kanya, naging masyado akong ganito, ganyan. Di ba? Lalo na pagkasal kayo, iisa kayong laman. Isipin mo palagi, ikaw yun, yung partner mo. Nagugas mo siyang plato, ikaw yung nagugugas ng plato. Kung ano yung hirap na naranasan niya, ikaw yun. Okay? Pag-iisipan mo siyang masama, it's all reflection. Kayo yun. Isa kayong laman, parehas kayo. Kaya wag mong ituturing na kalaban yung partner mo. Kasi asan yung tiwala doon? Diba? Ang tuturing mong kalaban yung sarili mo. Hindi kayo nagmamahal ng buo. Diba? Paano mabubuo yung sacrificial love na sinasabi ko? Yung una ulo talaga. Na selfless love. Okay? Kung hindi kayo magsisimula doon sa pagtitiwala na yun. Kung nag-hold back kayo, nag-iisip kayo ng masama, baka pag sinabi ko to, naging vulnerable ako sa kanya, naging open ako masyado sa kanya, gamitin niya sa akin to, abusuhin niya ako. Diba? Kung nag-iisip ka ng ganun, paano mabubuo yung tiwala at yung sacrificial love? Okay? Malay mo, hinihintay ka lang rin niya na maging open, maging vulnerable bago siya maging vulnerable sa'yo. Diba? Isipin mo kung parehas kayong raw. Ibig sabihin, parehas kayong hubad. Parehas kayong open sa isa't isa. Hindi hubad na physical, literal Hubad yung kaluluwa nyo. Alam nyo yung suluk-sulukan, kung ano yung tinatago. Alam nyo kung anong gusto, ano yung... I hope it makes sense. Diba? Kung open kayo talaga sa isa't isa, doon magsisimula yung sacrificial love. Diba? Diba? Kasi paano nyo ma-address yung mga issues? Like yung mga traumas, yung mga dapat yung baguhin, kung ba't di kayo magkasundo, kung hindi kayo magiging open at vulnerable, kung walang communication na mag-i-spark. Okay? O kung nagkakaroon kayo ng communication, may hinuhold ba kayo, tinatago, hindi ko pwede sabihin to, hindi ko... Paano kayo magiging isang laman? Okay? Kung palagi kayong nag-iisip ng, alam mo yun, meron kang hidden skeleton on your closet. Paano nyo ma-address o masosolve yung problema, yung pinakaugat, which is yung, kunyari, generational curse pa yan, bloodline curse, di ba? Or childhood trauma pa yan. Paano nyo yun ma-address, may pinpoint at maayos kung hindi nyo nga alam eh. Kunyari, hindi mo nga alam yung trauma niya, hindi niya rin alam yung trauma mo. Okay? Hindi kayo magiging open sa isa't isa kasi iniisip mo baka gamitin niyo sa akin. Baka iba yung dating sa kanya. So, ano mangyayari? Akala nyo, yung ugali ng isa't isa yung problema, pero deep inside pala, mayroon pa palang deep trauma na kailangan i-heal. Ayun pala yung pinaka-ugat. So, yun yung pinaka-point. Kailangan mo maging open and vulnerable. 100% raw. Okay? Hilaw. I mean, open. Para mapag-usapan, ma-address nyo ano yung mga dapat nyong gawin. Kunyari, naabuso ko pala sa ganito, ganyan. Kailangan pala maging ganito ako. Gets mo? Anong gusto mong gawin ko? Anong dapat kong gawin? Ganon din siya sa'yo. Kumbaga, paplano nyo ano yung dapat gawin, dapat baguhin. Kasi na-address nyo na kung ano yung mga issue, yung mga ugat talaga ng issue, hindi yung mga, di ba nag-aaway kayo maliliit na bagay, hindi yun eh. Merong mga ugat yun eh. Talagang nakatago. Okay? Isipin nyo palagi, magkakampi kayo, isa kayong laman, hindi kayo magkalaban. Ingatan nyo yung tiwala ng isa't isa kasi napakatagal mag-heal ng tiwala.
Okay? Pag naging open ka dun sa partner mo, naging open siya sa'yo, napaka-magical nun. Wag na wag mo yung sisirain kasi yun yung magbibigay ng wall of defense. Kunyari, nasira mo yun isang beses, magkakaroon siya ng wall. Hindi niya man gusto yun. Yung tiwala niya, napakahirap na ibalik. Pero may heal yun. Pero, hindi natin alam, it takes time. Okay? Tsaka baka hindi na ganun ka vulnerable at open yung maging partner mo sa'yo pag sinira mo yung tiwala na binigay niya sa'yo. Kasi doon na, ay yun nabubuo yun yung wall. Okay? Doon nagkakaroon ng problema na ayaw niya na magsabi ng iba. O baka feeling unheard siya, hindi mo siya naririnig o naririnig mo siya pero hindi mo binibigyan ng importansya yung mga sinasabi niya. Okay? Yung wall na yun yung nagiging defense mechanism. Parang naging coping mechanism niyo yun. Na tipong, ayoko na magsalita, hindi mo rin naman pinapakinggan, wala rin naman nagbabago. Diba? Ayoko na magsabi sa'yo kasi yung last time, nung nagsabi ako sa'yo, sinira mo lang yung tiwala ko. O ginamit mo lang sa akin ganito, ganyan. Yun yung nagiging wall. Nagiging depensa. So, dapat mong ingatan yun. Dapat maging aware ka sa mga ganong bagay. Pag pure na kasi yung pagmamahal nyo, kapag vulnerable na kayo sa isa't isa, open talaga, dun magkakaroon ng magic. Yun yung tinatawag na sacrificial na kayo pareha sa isa't isa. Yun yung tipong bawat ginagawa nyo, deeply falling in love talaga kayo. Lahat ng ginagawa nyo parang magic. Lahat ng kinakain nyo masarap. Pero pag may wall, yung sinasabi kong wall, yung defense mechanism na yun, para kayong magkasama pero magka-LDR, magkalayo. Kahit nagme-make love kayo, parang walang connection, walang spark, parang wala lang. Parang normal lang na, alam mo yun, walang love. Pero if you are deeply in love sa isa't isa, dun yung mapapansin yung pinagkaiba na make love talaga, hindi lang siya basta may nangyari. Yun yung magiging magic ng connection.